nandito ka na sa Canada, ang mga usapan nyo ng mga kaibigan mo kasama mo sa trabaho is lagi na lang yung cost of living dito mahal, tapos paano babudgetin ang ang income mo dahil sa sobrang mahal ng bilihin, taas ng gasolina, taas ng grocery. Kumbaga yung niya, patuloy na pagtaas ng presyo na lahat ng bilihin. Pero syempre hindi sumasabay yung sweldo mo. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba ang sikreto or ang dapat nating gawin, hindi lang sa Canada, hindi lang sa US, hindi lang sa ibang bansa, kahit na sa Pilipinas, kung paano tayo makakaipon sa pamamagitan lang ng ating income. Base sa experience ko, tsaka po kasi po tuloy-tuloy lang yung pag-aaral ko kung paano mapapabuti yung buhay mo nang wala kang ini-store mo na ibang tao. Kumbaga yung hindi ka nangungutang, yung kumbaga paularin mo lang yung sarili mo. So ang pinakasimpleng formula ay ang gap formula. So ano ibig sabihin nun? Ang gap formula, ibig sabihin yung gap between sa income at expenses mo. So dapat yun malaki ang gap. Paano mako-compute? So ang gagawin mo is i-minus mo lang yung monthly expenses mo sa income mo, sa monthly income mo. Let's say ang income mo, let's say lang po, is 1,000, kahit anong currency pa yan. Tapos ang expenses mo ay 900 per month. So ibig sabihin 1,000 minus 900, meron kang 100 na natira after lahat ng expenses mo. So yun yung gap na tinatawag. Isipin niyo po kung malaki yung gap, di ba? Ang laki ng natatabi mo. Sabihin sa'yo, kuya, tol, paano mo gagawin yun? Ito lang ang sweldo ko, tapos ganito yung expenses ko. Ang sinasuggest ko lagi sa mga kaibigan ko na nagtatanong sa akin ay make sure na ilista nyo lahat ng expenses nyo sa isang buwan. Tapos tingnan nyo kung alin yung mga expenses na hindi pwedeng mawala. Ibig sabihin like mortgage, renta ng bahay, kuryente, grocery, tapos ano pa ba? Kuryente, grocery, tubig, lahat ng mga, kaya yung mga property tax kung nagbabayad kayo, insurance, yun yung mga mga kailangan mo. So okay, so ang mga, tapos tatanggalin nyo doon yung, pag nakita nyo yung, di ba, nilagay nyo lahat, usually pag ang renta ay malaki, ang gagawin nyo po dyan ay i-reviewin nyo po kung nagre-renta kayo, baka may mas mura sa ibang lugar, yung medyo malayo ng konti sa tinitirahan nyo ngayon, pero mas mura. Tapos ang sunod, yung if mahal yung kuryente at tubig nyo, review nyo rin kung okay ba yung consumption nyo. Baka meron kayong laging nakabukas, let's say ang heating hindi nakaset sa, kumbaga automatic siyang nade-detect na wala kayo sa bahay. Ibig sabihin nun, pagka away kayo, is ang setting lang niya ay mababa para hindi magkonsumo ng maraming gas o kuryente. So dapat nyo rin po para mapababa yung bill nyo. Sa tubig din ganoon, kung malakas ba kayo pumasok ng tubig. So yung mga ganun po, no, para mapababa nyo ang bill nyo. Tapos sa sunod, yung
internet tsaka phone nyo. Pag internet, pwede kayong mag-shop around dito sa Canada. Pwede kayong mag tanong-tanong sa mga kaibigan nyo rin kasi sila naglilipat-lipat din ng subscription ng internet hanggang sa makahanap sila ng mura kasi nag-aagawan ng customer yan yung mga internet provider. So I suggest na maghanap. Meron po akong kaibigan, ang mahal ng binabayad, bundle siya pero umabot po ng alos $300 para pong nag-take advantage kasi si ate matagal ng Bell customer siya ang subscription niya ay galing sa Bell, so customer siya ng Bell. Ang problema, hindi niya nire-review yung kanyang bill. Ang laki na po, internet, umabot internet, phone, tapos TV 300, umabot ng 300. Sabi ko malaki po yan natin. So ngayon nga lumipat siya sa iba at napababa niya ng more than kalahati. Ganun din sa home at saka car insurance. Huwag po kayo mag-i-stay sa isang home or car insurance lang. Mag-shop around ko kayo every year. Gawin niyo pong routine na bago mag-renew yung insurance nyo ay makahanap na kayo ng makapag-compare kayo ng ibang insurance company kasi po mahirap po magstay, lagi po pataas ang hindi nila dati noong year 2017 pababa pa yung yung insurance, ngayon po puro pataas. Dati pag depreciate ng ng sasakyan, bumababa din yung yung car insurance mo, ngayon hindi na. Tapos ang home insurance, yan laging pataas kasi tumataas ang presyo ng bahay. So kaya dapat mo maging masipag kayo sa paghahanap ng bagong insurance. Tapos ito lang yung minsan kasi po di ba, sobrang excited tayo, di ba, pag bago ka sa Canada. Siyempre dito kasi branded in 2 kilometers, take the M417 West ramp on the right. Ang mga gamit, wala pong fake dito tulad sa Pilipinas. Mostly branded dito. So excited ka. Tapos may credit card, madaling maka-apply ng credit card. Bigla ka na lang kaskas ka ng kaskas, hindi mo iniisip na hindi mo pera yon yung credit card. So ang nangyayari, out of budget ka, nagkakaroon ka tuloy ng utang balance sa credit card mo. So yun yung mga yun, i-check nyo rin po yung yung pag-shopping nyo. Make sure na nakaplano. But hindi naman sinasabing huwag kayong mag-shopping, pero i-plano nyo lang po kung hanggang magkano lang yung limit nyo per month, para at least pagdating ng statement nyo ng credit card, kaya nyo pong bayaran yung utang nyo. So kapag na po lahat ng expenses na meron kayong mga mababawasan, so lalaki yung gap ng ng income at expenses nyo. So yung gap na yun yung maitatabi nyo pa. May isa pang tip para tumaas yung gap nyo, yung maitatabi nyo, yung saving nyo, is dagdagan nyo yung income nyo. So paano dadagdagan? So pwede kayong mag side hustle. Let's say meron kayong mga pwedeng may skills kayo, tapos na kailangan dito sa Canada. Sometimes yung handyman, pag handyman kayo, may mga i-repair na maliliit lang kasi mahal po rito ang ang magbayad ng contractor. So kung pwede kayong mag-repair, pwede po yun. Pandagdag income nyo rin. Or minsan mag dog walking kayo, may bayad din po yun, o dog sitting o pet sitting. Kaya pwede rin yung babysitting. Pero alam ko ang babysitting kailangan ng lisensya.
government. So, yung mga ganun po, no, kung meron po kayong skills, or let's say magluto po kayo ng ng Filipino food na namimiss ng mga kababayan natin, kung marunong kayo magluto, pwede nyo pong mag-start sa bahay tapos ibenta nyo po. May mga ganun po kami, may mga kaibigan po kami na ganun po, yung bumibili na lang sila sa mga kaibigan nila pag maghahanda. So at least nakatulong ka pa, tapos nakasave ka pa ng time. So pagka ginawa nyo po yun, yung expenses binaba nyo, tapos tinaas yung income nyo, so ang laki po ng gap nun. Yun yung savings nyo. Ibig sabihin, lahat na bawas nyo na sa income nyo. So sa susunod po, i-discuss natin kung saan nyo naman pwedeng ilagay yung gap na yun, yung naitabi nyo. Sa bangko ba? O saan ba? I-discuss natin yan sa susunod. Maraming pong salamat. God bless.